Magandang araw sa inyong lahat sa pagpapatuloy ng ating kwento. Sunduin mo na ako, Alex, sabi ni Melissa sa binata. Halos palipatin naman ni Alex ang tricycle niya para sunduin ang nobya. Init na si Alex habang nagmamaneho. Pareho sila ni Melissa ng nararamdaman at iniisip ng mga oras na yon. Sa isipan pa lang nila ay pareho na silang nakikipagbakbakan. Matigas na naka-atensyon ang alagang cobra ni Alex. Yun ang namamayani sa isipan ni Melissa. Nang magkita sila ay agad sumakay si Melissa. Walang imikan. Papunta sa bahay ni Alex ang tinatahak ng sinasakyan. Seryoso ang mukha ni Alex habang nagmamaneho. Parang nakapokus siya sa daan, pero ang totoo ay sa pakikipagsalpukan ang nasa isipan niya. Parehong napakataas ng init na nararamdaman ng dalawa. Parang sinisilihan ang kanilang mga katawan. Sabik na sabik sa susunod na magaganap sa oras na makarating sa pupuntahan. Pagdating sa loob ng bahay ay agad nagtukaan ang dalawa. Hingal na hingal sila nang maghiwalay ang kanilang mga katawan. Walang imikan. Parehong nagtitigan. Napakagat ng labi ang lalaki habang nakatingin sa babae. Samantalang ang sexing misis ay lumabas ang kanyang sobrang gandang katawan at binasa pa ang labi dahil pakiramdam niya ay natutuyo. Samantalang basa na ito ay kitang-kita naman ni Alex ang kanyang pagkagustong may mangyari na agad sa kanila. Biglang hinubad ni Melissa ang suot at nang makita ni Alex ang ginagawa ng babae ay mabilis din itong tinanggal ang sinturon, butones at zipper ng kanyang pantalon. Isa-isang tumilapon sa sahig ang kanilang mga damit. Si Melissa ay may pink na panloob, samantalang wala nang saplot si Alex. Maitim ang kulay ni Alex, halatang sunog sa araw. Napadako ang mga mata niya sa labi ng lalaki. Labing ilang beses na siyang hinalikan. Sa huli, muling nagtama ang kanilang mga mata. Nagtitigan, unti-unting lumapit sa isa't isa at aakmang maghahalikan. Pero atras ang ulo, kaunti. Parehong pinapasabik ang isa't isa hanggang di na kinaya ni Alex at hinawakan nito ang batok ni Melissa at siniil ng maalab na halik. Ang kasintahan na may asawa. Habang naghahalikan ay biglang kinarga ng binata ang ginang. Medyo nagulat naman ito at napahiwalay ang kanilang labi at nagtawanan pagkatapos ng mainit na halikan. Patungo sa kwarto ang hakbang ni Alex habang karga nito si Melissa. Pagdating sa kama ay dahang-dahang hiniga ng binata ang kabiyak ni Mike. Tuloy pa rin ang kanilang balitan ng halik at dumagan si Alex sa ibabaw ni Melissa at pinagapang ang kanyang mga halik mula sa leeg ng ginang pababa. Kapwa sila humihingal nang natapos sila. Lambot na lambot ang kanilang pakiramdam. Pagkatapos ay humiga si Alex sa tabi ni Melissa. Kawawang Mike, kasulkuyang nakikipag-usap
sa mga kasama tungkol sa mga plano nila, samantalang ang asawa niya ay pinuno na ng kakaibang ligaya ng kaibigan nilang mag-asawa. Grabe ka, Alex. Pinagod mo ako. Nakangising, sabi ni Melissa. Sabay tapik sa binatang kanyang kasintahan. Sarap mo kasi, mahal. Sobra. Humarap si Alex. Sabay yakap sa nobya. Kailangan nating mag-ingat, Lex. Sana maintindihan mo. Malaking kasalanan tong ginagawa natin kay Mike. Pwede tayong makulong. Sabay harap sa katalik at yumakap din si Melissa. Nakaunan ngayon si Melissa sa mga braso ni Alex at nakayakap ang ginang sa binata. Hinahaplos-haplos ni Melissa ang dibdib ng binata. Samantalang si Alex ay palipat-lipat din ang halik sa mukha ni Melissa. I love you, Mel. Mahal na kita. Seryosong nasambit ng binata sa nobya. Napabuntong hininga naman si Melissa sa narinig, sabay sabing, hindi mo ako pwedeng mahalin ng lubusan, Lex. Di ba may usapan tayo? Kailangan mong maghanap ng babaeng para sa'yo na wala kang kahati. Kaya lang ako pumayag na makipagrelasyon sa'yo dahil I care for you. Ayokong mapariwara ka at baka kung sino-sino pang marming babae ang makatagpo mo. Nag-uumpisa nang mamula ang mga mata ni Melissa. Hindi mo ba ako mahal? Malungkot na tanong ni Alex sa babae. Inaamin ko, gusto kita. Pero may asawa na akong tao. Hindi ko masabing mahal kita. Dahil mahal ko ang asawa ko at ayaw kong umasa ka habang buhay. Gaya nga ng sinasabi ko, pansamantalang pumapayag ako na tayo dahil ayaw ko na kung kani-kanino ka pumapatol. Lalaki ka, mayroon kang pangangailangan, kaya binibigay ko sa iyo ang katawan ko. Tuluyan ang dumaloy ang mga luha sa mga mata ng magandang misis. Nabasa ang dibdib ng binata dahil dito. Pumatak ang mga luha ni Melissa. Naguguluhan siya. Gusto niyang tugunan ang pagmamahal ng binata, pero hindi na pwede. Salamat, Mel. Salamat at pinagbigyan mo ako. Sana masaya ka rin pag magkasama tayo. Hinalikan ng binata ang noo ng babae. Masayang masaya ako, Lex. Hindi mo lang alam. Sobra mo akong pinaligaya. Samantalahin natin ang pagkakataon na libre tayo. Muli silang naghalikan ng maalab, marubtob at todong-todo. Lex, bilisan lang natin. Kailangan ko pang umuwi. Akala ko ba magdamag tayong magkakasama? 3 araw nang mawawala si Mike, diba? Protesta ng binata, sabay galaw ng mabilis. Babalik ako dito, mag-uusap lang kami ni Mike. Magbi-video call kami mamaya. Alangan namang kwarto mo ang makikita niya sa background. Sabay batok sa binata, kaya biglang ganti. Ay nirapido siya ng galaw ni Alex. Puro tunog ang maririnig mo sa buong kwarto. Samantala ay nasa loob ng hotel si Mike at nag-aayos ng gamit. 2 beses na niyang tinatawagan si Melissa pero walang sumasagot. Buti na lang at hindi siloso si Mike. At iniisip na lang na baka hindi naririnig ng asawa ang kanyang tawag at may importanteng ginagawa. Oo, tama siya. Hindi naririnig ni Melissa ang tunog ng cellphone dahil may importante nga itong ginagawa. Heto ngayon at kapiling niya si Alex. Ang akala niyang tapat at mapagkakatiwala ang asawa ay pinagkatiwala
ang kanyang pagkababae sa binatang minsan ay naging bayani nito nang minsang ma-snatch ang kanyang bag. Walang mag-aakalang dahil sa insidenteng iyon ay magiging malapit sa isa't isa ang dalawa. Ngayon ay hindi lang basta malapit, kundi nagdudugtungan pa ang kanilang mga tawan. Uuwi na ako, Lex. Anong oras na ba? Baka naghihintay na si Mike sa tawag ko. Di ka ba kakain muna? Pigil ng binata. Sa bahay na lang. Ihatid mo na ako. Sabay silang tumayo at nagbihis. Pinunasan ni Melissa ang kanyang basang katawan. Isusot na sana ni Melissa ang kanyang panloob ay pinigilan siya ng lalaki. Huwag ka nang magsuot niyan. Akin na lang yan. Para mayroon akong remembrance. Nakangiti si Alex. Gago. Pag-aanuhan mo lang yan eh. Sabay batok sa binata. Nagpumilit pa rin si Alex. Kaya laking tuwa ng binata nang iabot sa kanya ang sexing panloob ng may bahay. Mabilis na nagbihis ang dalawa at inihatid ni Alex si Melissa sa bahay. Sa daan ay nag-usap ang dalawa. Sabi mo, babalik ka sa bahay, di ba? Tanong ng naniniguradong binata. Oo, mamaya. Pagkatapos namin mag-video call. Tatawagan kita pagkatapos. Okay na ba sa'yo yun? Lalaking napaka. Napangiti si Alex sa sinabi ng babae. Han, sorry ha. Nakatulog kasi ako. Pagod na pagod ako pag-uwi eh. Saglit lang sana akong iidlip kaso napasarap ang tulog ko. Pagsisinungaling ni Melissa sa mister. Ngayon ay natututo na siyang magsinungaling sa mister. Wala namang kamuang-muang si Mike sa pinaggagawa ng asawa niya kanina lang. Nag-dinner ka na ba? Nakabihis pang opisina ka pa ba? Malambing na tono at may halong pag-alalang sabi ni Mike. Hindi pa nga eh. Ikaw, kumain ka na ba? Balik tanong ng misis niya kay Mike. Nag-dinner na ako, Han. Nagtawag na lang ako ng room service. Wala akong ganang lumabas. Napahikap si Mike, halatang pagod dahil sa biyahe. Magpahinga ka na. Mukhang pagod na pagod ka eh, ani ni Melissa. Hindi niya alam kung nag-aalala lang siya sa asawa o excited lang siyang makabalik sa bahay ng nobyo. Samantala, pumarada si Alex sa abandonadong sunog na bahay kung saan niya dinala si Melissa dati. Ang tagal naman ng syota ko. Isip ni Alex. Naalala niya kasi ang kanilang salpukan sa gilid ng pader. Kagagaling lang niya bumili ng alak tsaka pagkain. Bumili din siya ng buko, juice dahil kailangan niya ng resistensya para mamaya. Mamaya na muna. Namimiss kita, Han, sabi ni Mike dahil gusto na siyang patulogin ng asawa. Hay, ikaw ba nga? Ikaw ang bahala. Pero Han, sana nandito ka sa tabi ko. Miss na din kita. Seryosong sabi ni Melissa. Kung kasama lang kasi niya si Mike ay may dahilan siya sa nobyo at sa kanyang sarili na huwag makipagkita dito. Tuloy ay paulit-ulit siyang nagkakasala ulit sa kanyang mabait at gwapong mister. Mahal, matagal pa ba ang pag-uusap nyo? Text ni Alex kay Melissa. Naiinip na kasi siya sa mga bandang alas 10 na ng gabi. Sige Han, good night na. I love you so much. Ingat ka dyan. Check mo muna mga pinto at bintana, baka pasukin ka. Bilin at pamamaalam ni Mike sa asawa. Opo, mister. Call me agad paggising mo ha. Huwag kang masyadong magpapagod. I love you too. Good night na, honey. Buti na lang at hindi na kinaya ni Mike ang antok. Chinik ni Melissa ang cellphone. May text message siya galing kay Alex. Siguradong nainip na ang binata sa kahintay. Tinawagan niya si Alex at tinanong kung nasan siya.
Alex, sunduin mo na ako. Nasaan ka na? Anong ginagawa mo dyan? Masayang sabi ni Melissa. Alam niya kasi na atat na ang nobyo sa kanya. Gayon din naman siya. Isipin pa lang niya na buong gabi silang magkakasama ay parang humihilab na naman ang kanyang tiyan at puson na nagiging dahilan para magumpisang kumatas ang kanyang bulaklak. Ang tagal mo, mahal. Sige, andyan na ako. Hintayin mo ako. Nakangisi na ang binata nang marinig ang boses ng syotang sexy pero asawa ni Mike. Wait lang, Lex. Wag dito sa tapat ng bahay. Sa kanto na lang. Andito ako sa abandonadong bahay kung saan, alam mo na. Hehehe. Si Alex tinutokso si Melissa. Dahil dito sila nagsalpukan dati. Gago. Sige na. Hintayin mo na lang ako dyan. Nakamaong short si Melissa at black cotton t-shirt nang lumabas ng bahay. Bit-bit ang uniform na susuotin para bukas. At isa pang bag na may lamang damit at gamit. Naka-baseball cap din siya at nakalugay ang buhok. Nakayuko siya habang mabilis na naglalakad dahil kabado sa kanyang gagawin. Kahit tahimik ang kanilang lugar at halos hindi magkakilalang mga tao, ay hindi pa rin siya pwedeng magpabaya. Pagkarating niya sa lugar, ay agad siyang niyakap ng binata at binigyan ng masuyong halik. Kalaunay naging matinding halikan at mahigpit na yakapan. Ang namagitan sa kanila na wari ay matagal nang hindi nagkita. Gayong kaninang hapon lamang ay ilang beses naghugpong ang kanilang mga katawan at nagsanib ang kanilang kaluluwa. Tara na, Lex. Naramdaman na naman ni Alex at ni Melissa ang cobra sa katawan ng binata. Napangisi lang si Alex sa sinabi ng babae kaya kumalas na din ito at mabilis silang umalis. Sa isipan niya ay maya-maya ay mas marami pa siyang gagawin sa asawa ni Mike. Naligo muna si Melissa habang inihahanda ni Alex ang pagkain na binili. Painom-inom din siya ng sabaw ng buko. Nang lumabas na ng banyo si Melissa ay naamoy agad ng binata ang bagong paligong nobya. Nakatapos lang ito ng maiksing tuwalya, kaya lantad na lantad ang kakinisan ng kasintahan. Agad sinunggapan ni Alex ang asawa ni Mike. Agad nagpang-abot ang kanilang mga labi. Habang naghahalikan ay kusa nang gumalaw ang kanilang mga kamay. Hinaplos ng binata ang bandang likod ng babae. Nagbihis muna si Melissa bago sila kumain. Suot niya ngayon ay asol na long sleeve na polo tapos nakapanloob lang sa baba. Nakalabas ang mahaba niyang legs na ubod ng kinis at puti kaya nag-aalboroto na naman ang alagang cobra ni Alex dahil sa suot ni Melissa. Pag itinaas ni Melissa ang kanyang kamay ay umaangat din ang tulo ng tela sa ibaba kaya panakanakay nalalantad ang kanyang panloob na kulay puti. Masaya silang kumakain at paminsan-minsan ay naglilikot ang kamay ni Alex sa nakabukas na botones ng polo ng kasintahan. Sabay silang nagligpit pagkatapos kumain. Halos hindi sila matapos dahil naghaharutan pa sila. Si Melissa na ang naghugas ng pinagkainan at si Alex ay naupo habang iniinom ang buko juice. Titig na titig siya sa syota na nakatalikod sa kanya. Kahit nakatalikod ay maganda pa rin pagmasdan ang magandang misis ng kaibigan. Habang naghugas, ito ay yumuyugyug ang likod ng kanyang puwet at parang sumasayaw sa kanyang paningin. Napadako ang tingin ng binata sa likod at legs ni Melissa.
Napansin niya na umaangat ang laylayan ng polo ng babae at lumalabas ang puting panloob nito. Pag inaabot ni Melissa ang istante sa taas ng ulunan nito para ilagay ang ibang pinaghugasan. Dito na hindi nakatiis ang binata. Lumapit siya sa likod ni Melissa. Hinawakan niya ang balikat ng babae at hinilot-hilot sabay diin ng kanyang harapan sa likod ng babae. Napapikit si Melissa dahil sa sensasyon na ginagawa ng binatang nobyo. Masarap ka palang humilot, Lex. Napayuko ang babae dahil sa sarap ng pagpisil ng lalaki sa kanyang batok. Lalo namang nadiin ang kobrang alaga nito sa likod niya. Naging mainit ang mga sumunod na mga sandali. Basang-basa ang kanilang mga katawan. Pinupog ni Alex ng halik ang lig ni Melissa habang nakayakap pa rin siya sa likuran nito. Baliw ka talaga, Lex. In your dreams. Hindi ako magpapabuntis sa'yo. Malapit na nga akong magkaroon ng dalaw, kaya pinabayaan kitang magpalabas sa loob. Samantalahin mo na dahil sa susunod ay may kaputi na yan, kantyaw ni Melissa sa nobyo. Napatigil naman ang binata sa ginagawa. Biglang umiba ang itsura na parang nainis sa sinabi ng babae. Humiwalay si Alex sa pagkakayakap sa asawa ni Mike, kaya natanggal din ang kobrang nakapasok. Padabog na pumasok ng banyo si Alex. Kanina lang ay masaya siya sa pag-asang mabubuntis ang nobya niya. Pero bigla siyang nalumo dahil sa narinig na sinabi ng babae. Mahal niya si Melissa. Una pa lang niyang makita ito. Noon ay malaki na ang paghanga. Akala niya dati ay imposible niya itong makuha, pero ngayon ay nasa bahay na niya at ilang beses pa niyang nakaniig. Akala niya ay kontento na siya sa ganon, pero habang tumatagal ay mas lalong sumisidi ang kanyang pagnanais na tuluyang maagaw. Hindi lang ang katawan kundi pati ang pagmamahal ng babae sa asawa nito. Marami na siyang babaeng nakasama, dalaga, may asawa at hiwalay sa asawa. At lahat ay magaganda. Pero kakaiba sa lahat si Melissa. Si Melissa na tipong artistahin, may pinag-aralan at may magandang trabaho at galing pa sa isang disenteng pamilya. Hindi ito tipong malandi at kalad ka rin. Dangan nga lamang ay magaling talaga si Alex dumiskarte sa babae. Marami siyang iniisip habang naliligo, pero ang kanyang inis ay nawala nang maramdamang pumasok din ang babae sa banyo. Hinalik-halikan ni Melissa ang likod ng binata sabay sabing, "Sorry na be, wag ka nang magtampo." Napaharap si Alex dahil sa narinig na tawag sa kanya ng nobya, "Be." First time niyang marinig na gumamit ng ibang tawag sa kanya ang babae. "Pakiulit nga, mahal. Ano ulit ang sabi mo?" Sabi ko, "Sorry na." Nakangiting sagot ng maladyos ang ginang. "Hindi yon. Ano ulit tawag mo sa akin?" Pangulit ni Alex. Nakangiti si Melissa na parang pinipigilang tumawa dahil alam niya ang gustong marinig ng Alex. Tinitigan niya sa mata si Alex at sabay bigas ng "Be!" Napangiti ang binata sa narinig. Makikitaan sa mukha nito ang saya dahil gumamit ng malambing na pangtawag sa kanya ang syotang sexy. "Bakit, be? Ang tawag mo sa akin, mahal." Nakatitig sa mata ni Melissa si Alex. "Bakit? Ayaw mo ba?" Balik tanong ng ginang. "Aba, syempre gusto. Pero bakit, be? Mahal ko." Sabay hima sa pisngi ni Melissa. Hinawakan din ni Melissa ang kamay ng nobyo na nakahawak sa kanyang pisngi. Sabay sagot ng, "Ikaw kasi ang baby ko."
Ano, masaya ka na? Mainit na halik ang sinagot ni Alex. Mga alas 5 na ng madaling araw, naalimpungatan si Melissa. Naramdaman niyang may kung anong bagay ang pilit na pumapasok sa likod niya. Nakatalikod siya kay Alex ng mga oras na yon. Pero nakaunan pa rin ang ulo niya sa braso ng binata. Medyo tulog pa ang kanyang diwa at nakapikit pa ang kanyang mga mata dahil sa antok. Dahil na rin sa pagod sa kanilang ginawa kanina. Unti-unti niyang binuka ang kanyang mga mata at pinakiramdaman ang paligid. Nasa kwarto pala siya ni Alex at magkatabi silang natutulog. Naramdaman niyang gumagalaw sa likuran niya ang binata. At mayroon itong gustong ipasok sa kanyang likuran. Lex, may pasok pa ako mamaya. Napaikik si Melissa nang biglang maramdaman ang bagay na yon. Idinin ito ng binata at malaya nang gumalaw ng dahan-dahan at mabilis. Tahimik lang si Alex na parang walang naririnig sa magandang ginang. Ilang minuto din nilang ginawa ito. Pabilis ng pabilis ang galaw ni Alex sa likuran niya. At maya-maya lang ay sabay nilang narating ang langit. Kasabay ng pagsambulat ng mga likidong kanilang pinalabas. Alas 6 pasado na ng umaga. Halos isang oras din silang nagsalpukan. Hinihintay muna ni Alex na humupa ang init nilang dalawa. Ha, walang hiya ka talaga, be. Parang galit pero may ngiti sa labing sambit ni Melissa. Sabay silang tumayo at pumunta na ng banyo. Pagkatapos ay naghanda na si Melissa para sa pagpasok sa trabaho. Kahit kulang sa tulog, ay masayang pumasok sa trabaho si Melissa. Muntik pa siyang malate dahil kanina lang habang nagbibihis siya, ay gusto namang humirit ni Alex at gusto na naman silang paligayahin. Nag-init din siya pero pinigilan niya ang sarili. Kaya natuloy ang kanyang pagpasok. Nag-text din siya sa mister at kinukumusta ito. Mabilis na lumipas ang mga oras dahil nagiging busy siya sa trabaho. Pero paminsan-minsan ay pumapasok sa isipan niya ang asawa at pati na rin ang binatang nobyo. Nakokonsensya siya sa pag-iisip. Si Mike ang lagi niyang iniisip pero pumapasok lagi ang kanyang kalaguyo. Nag-iinip din siya pag sumasagay sa isipan niya ang binata at lalo na mga ginagawa nito sa kanya na hindi niya matanggihan. Samantala ay busy din naman si Mike sa Cebu. Marami din siyang mga nakilala na magiging katrabaho niya. Halos puro meeting at pagpaplano ang inatupag niya sa buong maghapon at marami siyang kinakausap na tao. Seryoso si Mike pagdating sa trabaho at pinagtutuunan niya talaga ng pansin ang bawat detalye dahil ayaw niyang sumablay sa ginagawa. Hindi niya tuloy napansin ang mga nagagandahang kababaihan na kahit alam na may asawa na siya ay hindi maiwasang humanga sa kanya. Gwapo at may magandang trabaho kasi. Isama mo pa ang pagiging masipag at mabait sa mga kasamahan. Mga katangian na nagiging dahilan kaya napamahal lalo si Melissa sa asawa. Isa sa humahanga kay Mike ay si Lubian, anak ng may-ari ng commercial building na kanilang tinatayo. Maganda si Lubian, sexy chinita dahil may dugong Chinese.
hands-on siya sa pagdating sa pagpaplano ng construction. Dahil nag-iisang anak lamang ito, kaya hinahasa talaga ng ama pagdating sa negosyo. Kahit sa edad lamang na 22, strikta ang itsura ng dalaga. Kaya wala itong boyfriend dahil natatakot ang mga kalalakihan na lumapit sa kanya. Sa kabila ng kaakit-akit na itsura ng figura, alam din ng dalaga na marami ang nagkakagusto sa kanya at natatawa lamang siya, at lalo pang sinusugitan ang mga may balak manligaw sa kanya. Mataas kasi ang tingin niya sa sarili at mataas din ang standard niya sa magiging boyfriend niya. Sa una pa lang nilang pagkikita ni Mike ay humanga na siya sa lalaki, kaya laking dismaya niya nang malaman na may asawa na pala ito. Magkagayon pa man ay hindi pa rin mapigilan ang sarili na magkagusto sa lalaki, lalo na pag nagtatama ang kanilang mga mata habang nag-uusap. Kay Mike ay wala itong mali siya, kaya hindi nito napapansin ang pamumula ng pisngi ng babae. Mahal na mahal talaga niya si Melissa, kaya kahit gaano pagaganda ang kausap ay wala itong epekto sa kanya. Tanging ang mahal na asawa at ang trabaho lamang nito ang pinakamahalaga sa kanya. Sa umpisa pa lang, nag-uumpisa pa lang ang kumpanya ni Mike. Kaya ang kinuha nila ay si Lubian mismo ang nagpumilit na si Mike ang mag-handle ng construction. Pero lingid ito sa kaalaman ng gwapong inhinyero, dahil nga big boss ng lalaki ang kinausap ni Lubian. Hindi na rin kailangan sanang bumisita ni Mike ng 3 araw sa Cebu, pero si Lubian ang nagpumilit na pumunta doon ang binata, dahil hindi na siya makapag-antay ng ilang linggo upang makita uli ang lalaki. Ang hindi napansin ni Lubian ay ang simpleng paghanga niya kay Mike ay mapupunta pala sa totoong pag-ibig. Pangalawang araw na ni Mike sa Cebu at puspusan ang kanyang trabaho dahil sa gusto niya na makauwi kagad sa asawa. Miss na niya si Melissa. Although palagi naman silang nagkakausap, pero hindi yun sapat. Kabaliktaran naman ang nangyari sa babae, dahil unang araw pa lang ng kanyang pagpunta sa Cebu ay puspusan din itong sumama kay Alice at nakipagsalpukan. Kung gaanong iwas ang ginagawa niya upang hindi matukso, ay walang kaiwas-iwas naman si Melissa sa kanyang palaguyo. Kinagabihan ay ganun uli ang ginawa ni Melissa. Umuwi muna siya ng bahay nila ni Mike upang makapag-usap sila. At pagkatapos ay pupunta sa bahay nila ni Alex upang makasiping ang binata. Tulad ng nakaraang gabi, ay matinding salpukan na naman uli ang ginawa nila. Walang kasawa-sawa ang bawat isa. Sa isang restaurant naman sa Cebu, ay seryosong nag-uusap si Mike at Lubian tungkol sa design ng building na gagawin. Naiinis naman ang dalaga dahil tila baliwala sa lalaki ang effort niyang pagpapaganda para lang mapansin ng binata. Nagkukunwari siyang seryoso sa usapan nila, pero ang totoo ay gusto lang niyang masolo si Mike at makasama. Paminsan-minsan ay sinisingit din niya ang usapan tungkol sa mga personal na buhay niya para ma-impress ang asawa ni Melissa. At nagtatanong din siya ng mga bagay tungkol kay Mike. So final na ba ito? Tanong ni Mike sabay higop ng mainit na kape. Well, so far wala pa akong gustong idagdag dyan. Pwede bang Mike na lang itawag ko sa inyo? Masyado kasing formal. Ang engineer Pahardo, ani Lubian habang titig na titig sa mata ng lalaki na parang nang-aakit. Isang ngiti naman ang binitawan ni Mike sabay sabing, If that's what you want,
then I'm fine with it. Ang tugon ni Mike. Hanggang dito na lang muna ang ating kwento. Kung nagustuhan nyo ang kwento sa araw na to, ay huwag kalimutan mag-subscribe, like at comment para updated kayo sa mga susunod pang mga videos. Maraming salamat. Hanggang sa muli.